So guys, sisipatin natin yung inakay nila, no? Sisipatin natin ulit. Ito guys, nagluluha pa rin yung tatay. Wala siyang one eye cold. So itong pagluluha niya, dahil yan sa seri, lumaki yung seri niya, nagwa-warts. Inaapakan, no? So sasamantalahin na nating i-review yung inakay nila kasi ililipat natin sila ng kulungan. So kukunin muna natin, pakita ko sa inyo yung tatay, no? So ito yung tatay guys, oh. Ito, ayan. Ayan. So ito yung problema sa mata niya. Ayan, nakikita niyo merong laman. Ayan, oh. Tignan natin sa main camera, no. Ito guys, oh, ayan. So ayan yung pinaka problema lang nitong tatay. Matanda na kasi to guys, nag-warts yung mata niya sa loob. So yun yung problema diyan. Pwede naman natin operahan 'yan kaso mabablock yung ano niya, yung vision. At saka ang problema niyan kasi nagsusubo siya ng inakay, no? So ito yung tatay. Ang ganda ng ilong nito guys, at saka ang haba rin ng tuka nito. Ayan. Ang pinaka problema lang nito, ayan, biak. Ayan, oh, kung titingnan nyo, merong baon sa gitna, no? Kasi matanda na siya, nagwarts na yung ilong. Nagwarts na rin yung mata. Yung sa kabila hindi pa nagwa-warts, yung dito nagwarts na. Ayan. So makikita nyo yung guys, yan lang yung pinaka negative sa kanya, itong sa gitna lang ng ilong, malalim kasi. Pero hindi ko naman yan nakikitang problema dahil sa breeding naman natin yan iaayos. Ayan, oh, ayan. Kaya ang ginawa ko guys, dito ko sa pinares, no? Dito sa inahin na to, tingnan nyo, halos parehas lang sila ng form ng ilong. Ganon din sa ulo, parehas sila ng form ng ulo, no? So parehas din sila ng pagkapula ng mata, parehas lang din manipis ang seri. Manipis din seri, no, nagwarts lang kasi matanda na eh. Eto naman guys, ayan, meron din siyang baon sa gitna, pero hanggang dito lang. Yan lang, oh, bungad lang. Buo na yung ilong niya. Ayan, buo yung ilong niya. Dito ko siya pinares sa buong ilong, no? So ayan, halos parehas lang din sila ng form ng ulo. Para hindi mapalayo guys, no? Pinagpares natin parehas na form. At dahil may problema yung barako, baon yung gitna niya, pinares natin siya sa hindi baon masyado. Ayan, oh. May meron ding baon to guys, ayan, oh. Pero buo yan. Ayan, magkadugtong. Ito, ayan, oh. Dito, simula dito, wala na. Hanggang dito dulo. Buo na yung ilong niya. So kaya dito ko natin siya pinares sa inahin na to. So ang pinakamali lang sa pairing na to guys ay maiksi yung binti ng barako, maiksi din binti na itong inahin. So ayan sila guys, oh, maiksi lang yung binti ng barako na yan, tapos maiksi din binti na itong inahin. So sila pinagpares natin. Yan, kasi itong inahin bata, tapos ayan, sobrang tanda na yan guys, no? Tapos ayan yung mga inakay nila. Okay na yung inakay nila. Pakita muna natin sa inyo guys yung kinalabasan ng una nilang anak. Yung una nilang anak guys, maganda rin, no? So ito yung una nilang inakayo. Pakita ko sa inyo saglit. So ito yung una nilang inakay, no? Pinasiter natin dito sa dalawang hybrids. So kung makikita nyo guys, ayan, no? So hindi naayos ng inahin yung ilong ng barako na ipasa dito. So ayan, medyo baon sa gitna. So ayan, nakikita natin baon. Pero ang ulo hindi nalalayo sa kanilang dalawa. Kasi parehas lang yung form ng ulo ng inahin tsaka ng barako na pinagpares natin. Kaya yung form na itong inakay, ayan, tingnan nyo guys, no? Pantay na yan guys, no? Hindi natin yan tinitriman. Ayan, pantay yung tuka niya, tuwid. Tsaka, ayan, oh. So yun yung naging resulta, no? So far maganda. So ang pinaka problema lang natin dito guys is etong sa ilong. Tsaka syempre yung tayo na ito, tayo ka muna baby. Ayan. Ayan, oh, medyo maganda na rin yung tayo niya guys. Mahaba din yung binti nito. Pero hindi natin alam kung magtutuloy-tuloy na magiging mahaba yung binti niya o hindi. So ayan yung inakay. So ngayon guys, mas maganda yung resulta nung pangalawang clutch. Yung inaakay nila ngayon. Ito na yung i-review natin. Kasi ililipat natin sila. Ang ganda na kinalabasan na itong dalawan to guys. Ito, dalawa sila guys, oh. Ito, ayan. No, so yung isa manipis, ayan, maiksi. Ito hinihinala ko magiging babae. Tapos itong makapal, syempre usually yung makapal, yun yung nagiging barako, yung mas bulky ang ulo. Ayan. So tignan natin guys sa main camera tong mga inakay. Ganda. Ito guys, oh. Ito yung hinihinala kong barako. Ayan, hindi masyadong lubog guys, oh. Tingnan nyo. Hindi kagaya nung naunang inakay. Medyo lubog talaga. So ito guys, naayos na ng inahin, no? Yung inahin ang nakapaayos na ito. Ayan, oh. Halos kalahati lang yung lubog. Ito talaga wala guys. Ito walang lubog, oh. Ayan, oh. Wala siyang lubog. Ayan, oh. Konti. Ay, meron konti. Konting-konti lang. Ayan, oh. Yan. Ang kagandahan nito guys, hindi naman umaalsa yung ilong nung inahin. Akin yung inahin eh. Yung barako guys, umaalsa yung ilong nun, no? So yun yung titignan natin sa long term
kung aalsa ang ilong nito at magmamassive, no? Pag nagmassive, malaking possibility magiging split din to. Pero last clutch na natin 'yan sa kanila, no? So ang pinaka price talaga natin diyan na na pinaka price white young bird natin, itong manipis na to. Ayan oh, ayan. Ang haba guys ng tuka niya. Ayan oh. Ayan. No, nagmumukha siyang manipis kasi mahaba eh. Ito, nagmumukhang maiksi kasi bulky, no? Massive. Ayan oh. Kaganda ng tuka. Hindi natin yan titriman guys. Tingnan makikita nyo. Ayan oh. Magpapantayan. No? Ito din. Ito pantay na kagad eh. Ayan oh. Titingnan nyo sa inakay na itong manipis. Ayan. Pantay na kaagad. No? So yan yung kagandahan ng pangalawang resulta na lumabas. So ngayon, lumabas na yung pinaka gusto nating maipalabas. Ito na kaagad, no? Nakuha na natin sa pangalawang clutch. Guys, lumabas yung resulta na gusto natin na maging resulta ng breeding, ng pairing na yon. Nandito na siya, no? So dito sa inakay na to, ayos na. Naayos na natin yung problema na meron dun sa barako. So hindi naman nalalayo yung form sa kanila at hindi rin yung malalayo kasi hindi naman sila magkaiba ng form ng ulo. Parehas sila ng hugis ng wattle, parehas din sila ng consistency ng tuka. So ang mangyayari guys, ito, halos hindi rin malalayo yung ulo nito sa form ng ulo ng nanay at saka ng tatay. Ang kaibahan lang, mas mababaw na yung baon nito kumpara dun sa baon ng ilong nung barako, no? So okay na yan, solve na tayo dyan. So ibig sabihin, improve na natin, na rectify na natin yung problema na meron dun sa tatay nila, no? So pwede na natin pagpahingahin yon. So ang gagawin natin, ililipat natin ito, no? Ililipat natin to dun sa loob kasi kailangan mabakante na to. Gigibain ko kasi ito eh. Gigibain ko to, no? So ito, kailangan mabakante. So meron pang tatlong pares na nandito. Isa, dalawa, tapos ito nandito, tatlo. So yung nandito, dahil malaki-laki na yon, pwede na natin yan ilipat ng kulungan. Dito natin siya ililipat. So dito guys, no? Ito kasi, itong pair na to, ayan, i-break na natin to, no? I-break natin tong pair na to kasi yung inahin naka-stoppage. Ayan, naka-stoppage yung inahin. So ilang weeks na siyang hindi pa nangingitlog. So matagal-tagal na. Although umuupo siya dyan sa kasi medyo matanda na rin yun. So ngayon, ipe-prepare natin ito. Itong kulungan. Ito prepare ko to. Kailangan natin ma-breed to si Pingas, no? So ito kasi ang bala ko, ipapares ko yan dito. Uy, nagpares na pala tong dalawa. Ayun na, magkasama na sila sa pugad dalawa. So nagpares na rin sila. Ayos, no? So nagpares na tong dalawang to. Hindi natin to nilagyan ng ng double cage, no, na may division. Wala, pinagsama ko lang. Nagpares na. So ito kasing pied na yan, ito, yung inahin na yan, ipapares natin yan dito kay Pingas, no? So ngayon, pag i-break na lang natin to, pagpapahinga na natin siya. So ngayon, pag binrake natin, mababakante ito ngayon. So pwede na natin ilagay dito yung may mga inakay. So alisin natin tong dalawa. Pakita ko muna sa inyo tong dalawang tong, gaganda rin na itong dalawang to. Ang laking ibon. Ang laking ibon dito ni Pingas. So papakita ko sa inyo guys si Pingas, no? So ganyan yung itsura ni Pingas. Ayan oh. So kinain, nag-implode yung ilong niya paloob. So ito guys, hinihinala ko, nadali to ng kanker. Kanker tong ganito eh, yung kumakain ng Pag alam niyo yung kanker, pag hindi niyo naagapan yung kanker guys, lulusawin niya ng tuka ng ating kalapate, no? Lulusawin niya yung lalamunan, tapos sa mga ilang cases, minsan nalulusaw din yung ilong. So ito yung ganito yung nangyari dito kay Pingas. Ayan, makikita nyo. Pakaganda nito ni Pingas. Tignan nyo yung nito, tuka. Ayan oh. Ang kapal ng tuka niya ni Pingas, no? So pero hindi natin makikita yung form ng kanyang ilong dahil nga napingas na. Ayan oh. Kung titingnan nyo, Pingas talaga yan guys. Ayan oh. So Pingas ang ilong niya. So ngayon, i-break natin to, lalagay natin doon sa taas. Tapos silipin natin kapares niya na white. So guys, dadali muna natin siya doon sa barako section. Dito muna siya, no? So hindi natin i-isolate itong si Pingas kasi matagal-tagal pa siya mabibreeding. Hihintayin pa natin matapos yung sa inahin na ipapares natin sa kanya matapos yung breeding doon. So ilalagay muna natin siya dito sa barako. So yun yung ibang mga barako natin, dito natin siya ilalagay. Ayan, okay, diyan ka na. Diyan ka na muna. So ayan, ganda ni Pingas oh. Ayan. Diyan ka muna. So ayan. Siyempre, babardagulin siya ng mga barako dyan. Ayan, so dyan muna siya.
Tapos kunin natin yung puti, no? Yung puti kasi guys, ang problema talaga naka-stoppage siya. Ang inahin kasi kapag naka-stoppage, hindi yan mangingitlog, no? Kailangan matapos yung stage niya ng stoppage. So, at saka ang stoppage guys, inaabot ng 1 buwan, 2 buwan, minsan 3 buwan inaabot, no? Bago matapos yung stoppage. Yun yung pinakamalaking problema kapag inabutan ng stoppage yung ating inahin. Hindi talaga natin mabibreed yan. Sakto-sakto. Ano lang to, guys, commercial. Sinusubuan ng barako. Guys, ito yung inahin na naka-stoppage. Medyo pinapawisan na ako, no? So, ito siya, oh. Ayan. Ang gandang inahin din ito, no? So, hindi ko tinriman, no? Triman natin sunod to. Ayan, no? Kasi may lagpas-lagpas yun sa ilalim. So, ito guys, napakagandang inahin ito. Matanda na rin to na inahin. Ayan, ang ganda ng ilong, oh. Tingnan nyo yung ilong. Ayan, no? So, sabi ng tropa, nangingitlog pa to, tsaka nakapagpabuga pa to sa kanya, no? So, ngayon, naka-stoppage siya, no? So, hindi siya talaga mangingitlog, guys. So, ang pinaka magiging problema natin kapag naka-stoppage ang ibon, ang inahin natin, kadalasan kasi niyan tinatamaan ng sapola pag naka-stoppage, tapos ipupush natin sa breeding. So, kapag nagkasapola, mas magiging problema yon. Mahihirapan siyang dumumi, tapos magkakaroon ng accumulation ng bakterya sa loob ng kanyang katawan kasi nga naiipon yung dumi. So yun yung kadalasan nangyayari guys kapag tinamaan ng sapola ang ibon natin, at ayokong tamaan ng sapola to. So ano ba yung sapola? Yun yung taba sa puwet ng kalapate, no? Yung sa puwet nila pag nagiging sobrang taba ang ibon. Kapag naka-stoppage, tataba ng tataba ang ating ibon. So ngayon magkakaroon ng taba karamihan sa kanyang puwetan. So mahihirapan siyang dumumi, no? Mai-infect siya, ang mangyayari manghihina siya, tapos posibleng masundan yun ng magiging mahina kumain yung inahin natin. So ayoko mangyari yun dito. So ang gagawin natin, pagpapahinga natin, i-break natin. Kapag binreak natin, bakante na yun nandun. Tapos kailangan natin ibakante yun nandun na mga breeders. So mababakante na rin natin kasi pwede na natin ilipat. Ito naman guys ay sa mga inahin natin ito isasama. So wala namang problema doon dahil ang kasama nila is mga young birds at saka mga inahin din, no? Young birds, may mga young birds na barako kasama sa inahin section. Doon ko nilalagay yung ibang barako para hindi sila mabugbog, magulpe, no? Hangga't hindi sila aggressive, hindi ko muna sila ililipat. So dito natin ilalagay yan sa inahin section. Dito kasi guys, no, makakapag-provide ng space. Aray ko, nahulog. Tamang space para sa kanya na makakapagkampay siya, makakapag-exercise siya para matutunaw niya yung taba niya, no? Tapos magkakaroon din siya ng room para sa pagpapahingahan. Tapos pwede rin siya mag-practice umakyat dyan. Ayan, oh, lilipad siya dyan. Oh, so mapapractice natin yung kanyang pakpak, no? Ayan, tingnan nyo kung gaano kagandang inahin to, no? Naka-stoppage lang talaga. Kung ito hindi naka-stoppage, wala sanang problema eh, no? Kaso naka-stoppage, i-break na lang natin, no? Tapos papahingahin natin siya, tapos hanapan na lang natin siya ng paparisan sa susunod. Pero yung puti na yan, sa pied natin yan ipapares. Kasi yung puti na yan, galing sa pied yan. Hindi yan kaparehas ng kulay white ko. No, yung kulay white ko, ipapares natin yun sa wild type. Kahit saan natin ipares yung, yung puti, hindi, ang iiwasan ko lang doon ay maipares natin siya sa pied. So iiwasan natin. Kasi yung puti ko guys, recessive kasi yun na white. Ito guys, so pakita ko sa inyo yung kulay puti ko. Ito yung kulay white ko guys na German Beauty. Ayan, no? So recessive kasi yan guys. Ang tatay niya wild type. Ganto yung tatay niya, no? Ganto ang kulay ng tatay niya. Tapos ang nanay niya red checker, no? So ayan. Tapos inahin siya, no? Kalbo din yan, dilute din yan. Tapos ito dilute carrier din to. Dilute yung una nilang nilabas, inamatay lang. So ngayon, ito kasi recessive yan. So kaya hindi natin yan ipapares sa pied. Yung kapares kanina ni Pingas, hindi natin yan ipapares doon. So ipapares natin to sa mga ganito kulay, wild type, no? Anak niya to, guys, ito anak niya to. Tapos may anak din yan sa taas na red bar, tsaka isa pang T-check din na babae, no? So hindi siya naglalabas ng pied, kaya hindi ko siya pinapares sa pied. Hindi kagaya ng kulay white na to, ito yung nandiyan sa taas, ayan. Ito kasi galing sa pied yan. So maglalabas siya ng pied kapag pinares natin sa wild type. Itong sa akin, maglalabas din yan ng wild type kapag pinares natin yan sa wild type, as long as yung wild type na kapares niya hindi carrier ng recessive white, no? So yung white kasi na nandoon sa taas, yung nilagay natin kanina, yung galing dito sa breeder, galing sa pied yun. So ngayon maglalabas siya ng pied. Ganito guys, oh. Ayan, ganito yung pied, no? So maglalabas siya ng mga ganitong kulay. Pero depende siguro, baka blue base o anong base color no, hindi ko di alam kung ano, no? So ito kasi guys, ang nilalabas nito mga blue eh,
No? So ito kasi recessive breed yan, ayan oh, recessive breed. Tapos ang nilalabas niya ayan, mga blue. Ito nilabas niya blue din, pero pied din. Ganyan yung mangyayari guys, kasi ang pied kasi guys sobrang tapang na genes niyan, no? Kahit ipares mo yan sa wild type, maglalabas agad yan ng ano, ng pied din. So bihira yung pied na maglalabas ng hindi pied. So yung puti ko kasi recessive siya, kaya bihira naman siya maglalabas ng puti, pero hindi siya maglalabas ng pied. Hindi kagaya ng kulay puti na nandito sa taas, no? Yun nandito na sa inahin section. Yung puti na nandiyan sa inahin section, may halong pied yan, kaya maglalabas yan ng pied. Yung puti ko, hindi yan maglalabas ng pied. Ang ilalabas niyan, wild type din, o kung anong kulay ng ipapares natin sa kanya na barako, ganun din yung kadalasan na ilalabas niya, or magkakaroon na ng pagkakaiba sa pattern, pero hindi siya maglalabas ng pied. Tapos kapag ka-carrier ng recessive white, yung ipapares natin sa kanya, ay maglalabas siya ng white. No, kaya ako siya pinapares sa anak niya. No, kasi baka napasahan niya ng recessive white genes yung anak. So possible may possibility na maglabas siya ng puti. So ang gulo, no. Okay guys, so ililipat na natin to. Una natin dudukutin dito yung inakay. Kukunin ko lang saglit yung inakay. Guys, no. So 2 piraso lang naman to. Ito lalaki, busog na busog oh. Ang laki ng sundot oh. No, so mas maluwag na yung pugad doon pag nilipat natin. So kukunin pa natin yung isa. Kailangan natin bilisan to guys kasi baka matapakan. Ayan o, laki, busog na busog din. Ayan, so 2 sila. Kasya na sila sa isang kamay ko. Pwede na natin to ilipat kasi medyo malaki-laki na to. Ayan silang 2. Bago subo pa nga. So ayan, lilipat na natin. Tara, let's go. Nakakapag ano na sila, travel na sila kaagad oh. No, tatravel talaga kayo kapag lumaki kayo tapos maganda sukat nyo. Testing natin kayo ilaro. Yan o. So magmula ngayon dito na sila. So ilalagay natin sila dyan sa loob. Ayan. 2 na kaagad. Lilipat na natin kaagad yung 2. Ayan. Okay. So ayan silang 2. Nandiyan na sila. Oh. Mas malaki pugad nila dito. No? So ayan. Tapos kukuha na lang tayo ng ano, ng patukaan siguro. Ay ito, okay na rin to patukaan na to. Guys, tsaka yun painuman. Meron na yan. So kasi nandito naman galing yung ano, 2 breeders. So kukunin na lang natin yung parents nila. Unahin ko lang kunin tong inahin. Ito. So ilagay na natin yung inahin doon, guys, no. Yung nadidinig nyo nga pala, pump yan ng ano, pump yan sa bulate. Ito. Ayan yung machine na nadidinig nyo. Ayan, kasi may mga bulate dito eh. Ayan o. Ay si Utol. So dito natin siya ililipat. Malaki na yan guys. So mare-recognize na nila na inakay nila yan. So ilipat natin dyan. Ayan. Pupunta na yan dyan kaagad. Tapos kukunin natin yung barako. Lalagay din natin dyan. No? So ito naman yung barako. No? Lilipat na rin natin ito doon. Guys ito. Ayan si ano, parang babubulag eh. No? Tapos ipagpapahinga na natin. Titingnan natin guys kung anong magagawa natin na solusyon para sa mata niya. So hindi yan one eye cold guys ha. Nagluluha siya kasi nag-warts. Nagsargo yung mata niya. Ang problema sa loob nagsargo. Dapat sa labas, no? Sa loob nagsargo, ayan oh. Sa kabila walang problema, manipis lang eh. Ayan oh. Okay naman yung seri niya sa kabila eh. Kaganda. So dito natin ilalagay yung ano, itong barako para maging okay na sila diyan. Oh, so ayan, magkakilala naman yung dalawang 'yan. Ayan silang 2. So malalaman na nila agad na nilipat na sila ng ano, ng kulungan, no? So ayan. Tsaka nandiyan naman inakay nila eh. Alam nila 'yan. No, so sasarado na lang natin to. Pinagpares natin parehas na form ng ulo. Tapos ang may problema lang yung baon sa gitna ng tatay, which is na-compensate naman dahil dun sa inahin. So parehas na sila ng form ng ulo ng inahin tsaka ng tatay. So hindi mapapalayo sa form nila yung mga magiging inakay nila. So ang pinaka problema lang talaga natin dyan is maiksi binti ng tatay, maiksi din binti ng nanay. So which is hindi natin na-complement, no? So, ang mangyayari, yung mga magiging inakay nila, may possibility na magiging maiksi mga binti niyan. So, aayusin na lang natin sa breeding ulit, no? So, siguro next year na breeding yun. Pang next year na. Kasi matagal na ako magbe-breeding guys. Hinugin na natin ng simula 8 buwan hanggang 1 taon bago natin i-breed yung kalapati. Kasi marami naman na tayong ibon. Hindi kagaya dito guys, oh. Meron na akong pinagpares dito guys, no? Ito, ayan. Yung 2 to. No? Ito, barako. Tapos, ayan, inahin, no? Yan. So, itong inahin, ayan, okay naman din tong ano nito.
ang form nito. Pero kulang to sa sa haba ng ilong. Ayan, kulang sa haba ng ilong yan. Tsaka hindi yan masyado matangkad. Hindi gaya nito, matangkad to guys. Ito matangkad to, bata pa to, no? So ito medyo matanda na. Ayan. So nasa 2 taon na rin ang edad niyan. Ito bata to. Ito. Yan, ito mahaba ang binti, no? Tapos mahaba ilong. So ngayon, ito ang pang-aayos natin dito, no? Sa inahin. So magiging okay ba yung kakalabasan niya? Hindi ko pa alam kung magiging okay ang kakalabasan nito, no? So titingnan natin kung sino magdadala. Kasi kadalasan na nagdadala ng form, ayun, yung inahin ko na yun, no? Yung mga naging anak niya, dala niya yung form eh. Puro form niya yung nandiyan sa sa taas, no? Ayan. So ngayon, naglilimlim siya, may itlog na sila, no? Sana maayos na nitong barako yung form na ilalabas ng inakay nila, no? Yung form nito. So which is ito kasi, yan yung nanay nitong pied. Ito. Yan ang nanay nitong inahin na to. Yan yung pied na yan, black pied na yan, no? Yan yung nanay niyan. Yan. Ito. So siya yung nanay. Tapos yan din ang nanay nito. Yan, ito. Nanay din siya nan, tsaka nito. Yan. Oh, di ba? Okay naman ang mga kinalabasan. Naging breeder ko 'to, tsamba-tsamba lang tong breeder ko na 'to, no? Sana lagi tuma-timing na walang bakante. So ngayon, since meron tayong maayos na barako na pwede nating ipang-ayos sa kanya, ayusin natin siya sa breeding, no? Sa breeding natin kukunin. So yan guys, magkaiba sila ng form. Maiksi yung inahin, pero ang pinaris natin na barako, mahaba na. No? Mahaba yung binti, mahaba yung ilong. Mas mahaba kumpara dun sa inahin na yun, no? Tsaka, ito bata pa to, magmamassive to guys. Magmamassive to. Ang kapatid nito, halimaw no? So ngayon, hopefully, kasi etong ibon na to, ang linya nito, hindi to masyadong nadidilot o hindi lumalabnaw to. Yung ganito. So meron din tayong, yung tatay nito. Yung tatay nito, kamag-anak niya, kalinyada niyan Yung tatay nitong pied na to. Hindi lumalabnaw yun guys, no? Hindi lumalabnaw ang timpla. So ito, malaki yung confidence ko na hindi lalabnaw to dahil dito. So ang mangyayari lang ay mapapaganda natin yung form na ilalabas na itong inahin, no? So magaganda naman ang mga naging anak niyan. So yun lang yung guys, no? Nilipat lang natin yung mga breeders. Tapos bakante na to. So hihintayin na lang natin susunod mabakante ito at saka ito. Pagtapos nito guys, gigibain na natin to, no? So hihintayin lang natin na makapagpa-hatch sila, tapos kapag lumaki-laki ng konti yung inakay, ililipat na rin natin sila sa loob. Kasi may mga mababakante pa tayo diyan na kulungan. So ito guys, no, mababakante to, i-break natin to Mababakante pa to. Tapos ito, so sa palagay ko kasi hintayin lang natin to mga itlog guys, no? Hintayin lang natin to mga itlog tsaka hanggang maglimlim sila. Pero pag naglimlim na sila, day 1, day 2, hindi ko nahahayaan na mag-ugat o hindi na natin hintayin yun. Kailangan lang natin ma-confirm na babae lalaki silang dalawa, no? So hintayin lang natin matapos sila mga itlog. Babakante rin natin to. So sakto na, isa tapos dalawa. Pagkatapos kasi break na yun, pahinga na rin yun. Pagkatapos ito pahinga na to. Ito tapos na to. Pagka natapos yung breeding nito, pahinga na to. Ayan pahinga na yan. Ito naman, ito medyo matagal-tagal. Ay, nag-hatch na guys. Naku, nag-hatch na pala to. Ayun meron na silang inakay. No, isa lang yung itlog nila na fertile. No, nag-hatch na. Ay, sana all. Paldo na naman tayo, nag-hatch na. Nakita nyo kanina? May inakay na, nagsubo siya Sinusubuan niya, tapos nakita ko mayroong yellow down. So, hindi muna natin i-stressin yung ibon, no? Kasi nag-hatch na rin nung so, which is good. Sana mabuhay nila, no? So hintayin nila natin siguro mga 1 week. Tapos ito ang una nating aalisin. So dito natin ililipat 'yon, no? Tapos hihintayin na lang natin yung blue bar. So dami good news ngayon Paldo So yun lang guys, no? Hindi ko napapatagalin yung video, sobrang haba na, no? Baka maumay kayo sa video na to. So yun, thank you. Finish. Yeah.